nasa dulo ng Aurora ang bayan ng Kasiguran. Sinasabing hango ang pangalan ng bayang ito sa salitang kasiguruhan. Which means po safety or assurance dahil nga po dito sa ating Kasiguran Sound na nagsisilbing taguan po ng mga bangka or galyon po nung araw. Noong araw daw kasi, kapag malakas ang ulan at hangin, o kaya may bagyo, ang mga naglalayag ay tumutungo sa tinatawag nilang Kasiguran Sound. Kung titingnan sa mapa, merong bahagi ng lupa na nakakurba. Ito ang dahilan kung bakit kalmado o banayad ang tubig dito. Napipigilan kasi ng nakapalibot na bundok ang malalakas na alon na mula sa Pacific Ocean. Dahil nasa gawing hilaga pa ito ng baler, aabuti ng 7 hanggang 8 oras ang biyahe papunta rito mula sa Maynila. Para masulit namin ang papunta rito, madilim pa lang ay umalis na ng Maynila ang BND team. Kung pagod na kayo sa biyahe pa lang, pwedeng mag-relax sa una nating pupuntahan. Ito ang Calabgan Beach. Sakto ang dagat dito para sa mga bata man o matatanda. Ang dagat dito ang mga alon patulak sa tabi at banayad ang paglalim. Hindi siya yung sasabihin natin na mayroong parte na mabiglang lalim. Bahagyang beach na to ng Kasiguran Sound. Dahil napalilibutan ito ng bundok, kadalasan ay kalmado o kaya maliliit lang ang alon dito. Ang entrance fee po natin dito ay nagkakalaga lang po ng 10 piso bawat isang tao at yung mga bata, yung maliliit below 7 years old, libre na po. 300 pesos naman ang renta sa cottage. Sakto sa masarap na kainan pagkatapos ng swimming. Wala pang mga kwarto sa beach. Pero para sa mga gustong magpalipas ng gabi, maaari kayong magdala ng tent dahil malawak pa ang dalampasigan para sa camping. Meron din namang mga resort na maaring matulugan dito sa Kasiguran. Good morning. Usually, kapag nagigising ako, kung saan kami nag-feature, lumalabas talaga ako. Hindi lang para makita yung magandang view sa labas ng kwarto ko, which is now, the beach. Yung sounds na narinig natin, pwede naman talaga mag-land trip, no? But last night, or yesterday, parang medyo mataas yung tubig yata sa river, so hindi namin nadaanan. Kaya nagbangka kami pumunta dito. Which I think is okay, because maganda rin yung scenery. Anyway, for land trippers, they can come in, they pay $75. They can rent out one of the cottages for $300. Pag gusto nyo matulog dito, gusto nyo pumasok na. Kung gusto nyo matulog dito, bayad ka ng 1,000 pesos for a room na electric fan lang. Pero pag gusto mo ng aircon, bayad ka ng 1,500 pesos. This is the air-conditioned room. Ano siya? How should I say this? Meron siyang sariling utak. Yung malamig, kagabi, bubugahan ka lang yan. Oh, okay ka ba? Okay ka ba dyan? Tapos nun, mawawalan din siya ng hininga. Feeling ko, it's a special type of, it's a modern, very sensitive type of, of air conditioning system wherein parang pinakikiramdaman niya yung customer. No? Before we do our, activities dito sa side ng Kasiguran dito, I just want to show you the basic stuff na usually dinadala ko. Vamos cap. Sorry. Medyo may mga compartments. Yung small compartment, nandiyan yung underwear, headscarves, socks. Okay? Toiletries.
bigger bag for shirts and shorts. Alam niyo na to. Bag for the cables, chargers, and stuff. Pretty much it. Siyempre, maganda sana kapag meron ka rin dalang reusable plastic or bag for your dirty clothes. There's dry dirty clothes at meron din wet dirty clothes. Kasama rin dyan yung wet, used rubber shoes dahil siyempre kung anong adventure yung gagawin natin. But pretty much it. We're ready. We're ready for our adventure. Let's get it on. Okay, let's go. Paglabas yun ng kwarto, may naghihintay agad na activity dito sa resort ito. Ang floating cottage. O ang pang-warm up na zipline. Tulugan? Check. Beach at iba pang pwedeng gawin? Check and check. Ano pang kulang? Tama ang iniisip mo, biyero. Chibog! Di pwedeng mawala yan. Yak, mas makikilala natin ang kasiguran kung local dishes ang matitikman natin. Iba't ibang klaseng shellfish ang nakakuha rito sa Dangkalan Beach sa barangay Kalangkwasan. Nariyan ang kurapan at ang batokari. Dahil karaniwan itong kinakain ng mga lokal, ginisa o ginataan ng kadalasang luto sa mga to. Naalala ko nung the last time na nandito tayo sa this side of Aurora, ang kinakain natin ay palaka. Kung makakalimutan nyo. Palaka for late lunch. It's pretty good. Di pa kulo yata yun eh. Now, mas nag-northeast pa tayo at nandito tayo ngayon sa Kasiguran, Aurora. Now, ano ba yung ino-offer ng Kasiguran bukod sa magagandang tanawin katulad ng beach? Itong bukaran. Kurapan. Yes, kurapan. Perfect. Kurapan ay isang type of shellfish na hina-harvest daw kapag low tide, which is just here. From the root word, kurap. Kapag may lumalapit daw, yung parang laman niya, parang may eyelash. So, kaya tinawag siyang kurapan. Ito, alimango. Ito naman ay susu. Parang ano eh, ginataan na suso na gusto mong sip-sipin. Sip-sipin na natin. Haba yung biyahe namin. Dito ba ako? Dito. Mas malaki po. Sauce pa lang, masarap na eh. Actually, hanggang sauce lang yata tayo. Dali lang. Take 2.
Umobra. Hintik na. Sarap. Gusto kong tikman dahil ito talaga yung nandyan lang eh. Tingnan natin. Yun o. Yun yung ano niya o. Eyelash. Pwede daw kainin. Sarap siya. Sarap siya. Para siyang... I guess parang taho. Hindi nagkakaiba yung lasa. Actually, depende naman kasi yan sa pagluto talaga. Kung minsan para maging sulit talaga ang isang biyahe, ang kailangan lang ay mga panalong tanawin. Dito, siguradong winner kayo. Dahil nakaharap sa malaking bahagi ng karagatan ng Aurora, hindi malayong nabihiyaan ito ng magagandang dalampasigan. At dito sa Barangay Kulat, matatagpuan ang isa sa pinakasikat na beach ng Kasiguran, ang Kasapsapan Beach. Ang pangalang Kasapsapan ay galing sa salitang sapsap. Isang klase ng puno na ang dahon ay ginagawang pawid. Marami raw kasing puno ng sapsap dito. Yep. Ano ba inisip nyo? Maganda. Nice find, biyahe ni Drew. Well, as if naman bago to eh, no? But hindi lang talaga pinupuntahan kasi yung Kasiguran dahil sobrang dulo to talaga eh. This is the Kasapsapan Beach. Ito talaga yung pinupuntahan kapag pinupuntahan yung Kasiguran. White sand. Ganda, man. Wala masyadong tao. Now, ito yung jump-off point natin. So we can explore, not sure the neighboring islands pa, but I think what we're gonna do is try to find some good corals at hopefully malinaw yung tubig dahil mag-snorkeling tayo. But look at this! Goodness gracious, it's so picturesque! 10 minutes tayo naglalakad. White sand pa din. Maganda yan. Magandang hapon po. Maaari kayong magpatulong sa Tourism Office ng Kasiguran para planuhin ang snorkeling activity nyo. Sila na ang bahala sa bangka, guide at snorkeling gear. Aabutin lang ng 10 hanggang 15 minuto ang biyahe para marating ang kanilang snorkeling site. Sulit ang biyahe sa ganitong kalinaw na tubig, no? Kapag low tide naman, tiyak na mapapansin nyo ang isang malaking coral malapit sa pampang. Doble ingat kung lalangoy kayo banda rito, guys! Hindi problema ang pahingahan dito sa Kasapsapan. Meron mga paupahang kwarto o mga mesang pwedeng kainan ng mga bisita. Sakto sa pag-aahon namin, may inihanda na pala si Tatay Luisito. Magandang hapon po. Hapon, sir. Ano po yung nihain natin ngayon? Ito, sir, yung tinatawag sa amin, sir, yung pinigaran na isda. Pinigaran? Pinigaran. Ano po ibig sabihin nun? Ito, sir, yung kinamulatan namin, sir, na talagang pag mangingisda ka, Opo.
Ito yung ginagawa sa tabing dagat. Pag na pinakamabilis na pagluluto at masarap. So, inihaw niyo po, anong Sariwang isda, sir. Sariwang bago isda. ihaw. Tapos- So, kahit ano pong isda yun, basta't sariwa. Yes, sir. Ito pong nasa harapan po natin, ano pong klaseng isda yung mga yan? Ito, sir, yung tinatawag namin, sir, na batuan. Batuan. Ito po yung panak. So, marami po yan dito? Maraming klase, sir. Okay. Galing po ba yan sa piniga? Tama po ba? O Parang ganun, sir. Parang yung... ganun. Sa pagluluto ng pinigaran, iihawin muna ang sariwang isda. Mas masarap kung medyo nasusunog na ang kaliskis nito dahil may kakaibang lasa. Kapag naluto, at saka ito hahatiin. Magagawa po ba tayo ng kape kasama nito? O... Hindi po, sir. Ito po yung lalagay natin dyan, yung pangsabaw. So mainit ang tubig yan. Okay. Okay. Bakit ka ba naisipan lagyan ng sabaw? Pwede naman sigurong may kanin ka na, tapos nun, inihaw na isda, tapos meron ka ng sauce ng soy sauce or calamansi at Ito, sir, sili. kasi yung isda po kasi, yung halimbawa po sa isang pamilya, ang huli mo lang po mangingisda, mga 5 piraso. Ano po? Yung pamilya mo na yung mga anak mo na mga 10. Ay, naku. Para magkasya, sir, Ah. gagawin natin, lalagyan ng sabaw. Para yun na rin po yung ano, Yun na rin po yung para para pandami. Tandaan. Pwede na po tikman. Sige po. Salamat po. Yun nga yung aftertaste ng inihaw, iba talaga yun, no? Ano inisip mo? Pag pinakuluan natin yung tubig, parang Iba, sir, yung lasa. iba yung magiging, pwede madudurog yung isda. Simple man tingnan, pero malaking bagay pala ito sa pagkainan ng mga lokal na kasiguran. Salamat po sa pagluluto, Tatay Luisito! Isa rin sa mga kilalang destinasyon dito sa kasiguran ay ang Ermita Hill. Dinarayo ito ng mga namamanata tuwing mahal na araw. Ang Ermita Hill po ay nagsilbing lookout daw po noong 17th and 18th century nung panahon ng Mororay. Ay may mga kwento rin po na yung mga locals daw po ay naglalagay po ng nag-iipon ng mga logs and mga bato po sa taas. Tapos pagpapunta na po yung mga Moros, inilalaglag po nila doon para po hindi sila makapasok. Sulit, di ba? I have the meeting is a BIA. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!